At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Didakma ng isang kapre si Cyrus. Subalit, naligtas siya nang dumating ang mga kasama ni Dodo. At pinada ang kapre at nakaligtas si Cyrus. Pagdating ng mga kapre sa kaharian nila, sinabi nila sa kanilang Supremong Draco ang nangyari. Galit na galit si Draco at sinabing gaganti sila. Kaya nag-utos siya ng maraming kawal na kapre at sumalakay sa mga tao. Subalit, nakahanda sila Dodoy na makipagsagupaan sa mga kapre. Halos lahat ng kapre ay napatay nila dahil sa ginawa nilang sandata laban sa mga kapre. May isa pang kapre na naiwan at tinuluyan nila Dodoy na pinatay. Samantala, iisang kawal na kapre lang ang nakabalik sa kanilang kaharian. At pagkatapos niyang sinabi kay Supremo Draco ang nangyari, na nagapi sila ng mga tao, ay tuluyan na itong namatay. Kaya lalong nagalit ang Supremo at sinabing gaganti siya. Dahil sa pag-atake ng mga kapre sa mga tao, naisipan nilang magtago sa loob ng isang simbahan. Habang nag-uusap sina Cyrus at Divina, narinig na naman nila ang sigawan ng mga tao. Dahil sumasalakay na naman ang pinakamaraming kapre. Ligtas na tayo sa loob ng simbahan na ito. Dapat ligtas na tayo dito. Sa loob ng simbahan na ito. Divina, gusto kong sumama kinaintay mo para makatulong ako lumaban sa mga kapre. Huwag na, Cyrus. Dito ka na lang. Hindi mo alam ang kanilang pamamaraan upang labanan ang mga kapre. Baka madali ka nila. Baka na yun! Sinasalakay tayo ng mga kapre! Napakarami nila! Nandyan na sila! Diyos ko, sinalakay na naman tayo ng mga kapre! Kailangan kong tumulong kinaintay mo. Pero hindi mo alam ang gagawin mo. Baka mapahamak ka lang. Huwag kang mag-alala, Divina. Magpapaturo lang ako sa kanila. Huwag kang alis, Cyrus. Dito ka na lang. Hayaan mo na sila, Itay, na makipaglaban sa mga kapre na iyan. Alam na nila, Itay, ang gagawin nila. Isarado ninyo kaagad ang pintuan ng simbahan. Pati ang mga bintana. Isarado! Isarado ninyo para hindi sumapasok mga kapre. Ang mga bintana! Sarado! Divina, tutulong ako sa mga nagsasarado ng bintana ng simbahan. Huwag na, Cyrus. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Sige na, Divina. May iwan na kita dito. Cyrus, mag-ingat ka. Nonoy, maraming nadagit ang mga kapre. Lahat sila ay may bitbit na tao. Ay, oo, Impia. Lilima lang ang natira sa mga kasama ko. At marami silang nakuha sa loob ng simbahan. Ang mga demonyo, umanda sila. Mag-iisip ako ng paraan kung paano sila mapugsa dito sa ibabaw ng mundo.
Mga salot sila. Hindi nila kasi naisarado kaagad ang mga bintana. Kaya nakapasok sila. Inay! Divina anak, mabuti na lang at ligtas ka. Akala ko nadagit ka na rin ng kapre. Kamuntik na akong madagit, inay. Kaya lang, hinarang ni Cyrus ang kapre. Kaya siya ang nadagit. Kawawa naman siya, inay. Kasamang nadagit ng kapre, sina Ada at Marina. Pero Diyos ko, Nonoy, baka bumalik na naman sila at nagitin tayong lahat. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Impiang. Gagawa ko ng paraan para malabanan ang mga demonyong kapre na yun. Pero kukunti na tayo. Saan ka kukuha ng ibang kasama? Saan, Nonoy? Pupunta ako sa ibang bayan para doon maghanap ng makakasama ko para labanan ang mga kapre. Uy, Itay, iligtas ninyo po si Cyrus. Hindi lang si Cyrus na yun ang nangangailangan ng tulong Divina. Kaya gagawa ko ng paraan para maligtas lahat ng mga nadagit ng mga kapre. Mahal na Supremo Draco, marami po kaming nakuwang tao at nandun na sila sa kulungan. Ano pong susunod na utos mo? Kataas-taasang Supremo Draco at susundin namin. Kulang pa ang mga nadagit ninyong tao. Kailangang bumalik kayo at dagdagan pa. Opo, mahal na Supremo Draco. Mga kawal! Utos ng kataas-taasang Supremo Draco! Bumalik tayo at dagdagan natin ang mga bihag na tao! Halo! Ayo! Titignan ko ang mga bihag. Pipili ako ng gagawin kong reyna ng aking kaharian. Tawa kayo sa amin. Patawalan niyo na kami. May nahuli silang mga dalaga. Patawalan niyo na kami. Pipili ako sa kanila ng gagawin kong reyna. Kawal! Ilabas ang isang babaeng ito. Titignan ko kung isa pa siyang birhen. Susunod, tama, umawang. Halika, labas ka, baba! Labas! Tawa kayo sa akin. Wag! Halika na, huwag ka nang pakipot. Huwag kang matakot. Kung magugustuhan kita, ikaw ang magiging reyna ng kahariang ito. Ayaw ko! Wag! Wag! Pagawalan niyo ako! Uwi na ako sa amin! Gusto kong subukan kung isa ka pang birhen. Bakit niyo ako inalis at damit? Nakita yung damit ko! Isa ka ang birhen. Kawal! Ano po yun? Mahal na Supremo Draco! Dalhin dito yung isa pang bihag na babae. At pipili ako sa kanila ng gagawin kong reyna. Masusunod, mahal na Supremo Draco! Marina, anong ginawa sa inyo ng pinuno ng mga kapre? Hinubarang kami ni Ada. Akala namin, pagsasamantalahan na kami. Pero hindi niya ginawa. Nasaan si Ada? Bakit hindi mo kasamang ibinalik ng kanilang mga kawal? Ibinukod siya ng kulungan. At hindi ko alam kung ano ang binabalak nila sa kanya. Umalis ang mga kawal nila. Saan kaya sila pupunta? Ayon sa narinig ko, babalik daw doon sa atin. At dadagit uli sila ng mga tao. Ano? Diyos ko. Makakawala pa kaya tayo dito? Hindi ko alam, Cyrus. Palagay ko, wala na tayong magagawa. Gagawin na nila tayong kauri nila. Hindi. Ayoko maging kapre.
Ayoko. Lalo na ako. Ayoko rin, Cyrus. Pero ano pang magagawa natin? Bihag nila tayo. Hindi ako papayag na magawa nilang lahat ng gusto nilang gawin sa atin. Ha? Anong gagawin mo? Lalabanan ko sila. Cyrus? Inay, tulog na lahat ang mga kasama natin. Oo, anak. Hindi na nila napigilan ang makatulog dahil 2 gabi na silang napuyat. Si Itay, bakit wala pa siya hanggang ngayon? Nasaan na siya, Inay? Yan nga ang kinababahala ko eh. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Inay, hindi ko sukat akalaing mangyayari ito. Akala ko, wala na ang mga kapre. Akala ko, mananatili na lamang na kwento lang ng mga matatanda yan. Yun pala, totoo. Oo, anak. Ako rin. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ang nangyari noong ako'y 7 taong gulang pa lamang. Sige mga kasama, pumasok kayo kagad sa simbahan para makapagpahinga kayo. Inay, nandito na si Itay at mga kasamang mga lalaki. Ay, salamat. Ay, salamat. Walang masamang nangyari sa kanila. Tahimik na mga gwardiyan kapre. Sasamantalahin kong tumakas. Lalabas ako ng kulungan ito. Ayan. Unti-unti nakalabas ako. Makakatakas na ako rito. Saan ka pupunta? Ha? Patay! Napansin ako ng isang kapre. Pakawalan niyo ako rito. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Dahil nagtangka kang tumakas, ikaw ang uunahin naming iaalay sa aming bathala. Hindi. Anong gagawin niyo sa akin? Alisin yung gapos sa aking mga kamay. Sige, ipahiga ninyo siya sa kakatayan ng mga taong alay. Kunin lahat ang kanyang dugo. Opo, mahal na Supremo Draco. Opo. Ilabas yung isang babae, yung may balat sa kanang kamay. At siya ang gigilit sa liig ng lalaki ito. Opo. Sa Supremo. Kung ano man ang binabalak niyo sa akin, huwag niyo nang ituloy. Maawa kayo sa akin. Hinihintay ako ng pamilya ko. Maawa kayo. Magbabayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa mga kauri kong kawal. Nanggigigil na akong inumin ang sariwang dugo mo. Maawa kayo sa akin! Si Ada. Ang uutusan nilang gigilin sa lingko. Hindi. Hindi. Kahalan. Ito na po yung babae na may balat sa kanang kamay. Ano na? Sige, Bitiwan niyo ako!
bigyan siya ng punyal at utusang gilitan ang leeg at kunin ang lahat ng dugo ng matipunong lalaking ito. Hindi. Huwag niyong ipagawayan sa kanya. Huwag! Huwag! O ayan, ang dami na nating nadikdik na sili. Ihahalo na lang nila ito sa bulak. Hindi na kaya kukulangin ito, inay? Palagay ko anak sapat na to para ihalo sa bulak. Tapos ipapatuyo. Inay, ano kaya? Kung tutulong na akong makipaglaban sa mga kapre. Ano Diyos ko, huwag ka nang makialam sa kanila. Hindi mo kakayanin. Malalakas at malalaki ang mga kapre. Baka madagit kanila anak tulad ni Naada at Marina. Bahala na, inay. Basta sasama ako. Gusto kong makita si Cyrus. Kumusta na kaya siya? Sinasaktan na kaya siya ngayon ng mga kapre? Sana kasama na lang ako sa mga nadagit para magkasama kami ni Cyrus. Divina anak, may sinasari ka ba? Ha? Wala po, inay. Wala po. Ayaw ko po. Hindi ko kayang pinapagawa ninyo sa akin. Hindi ko kayang gilitan ang liig niya. Natatakot po ako. Hoy, babae! Mga kamatayan, ang kabayaran ng hindi pagsunod sa utos ng Supremo. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Amerika! Ikaw ang gigilitan ng leeg ng lalaking yan? O ikaw? Ang gigilitan namin? Hindi. Ikaw ang paggigilitin namin sa kanya? Hindi. Amerika! Hindi ko rin kaya. Cyrus, Hindi. ano gagawin natin? Hindi ko kaya nagilitan ang leg mo. Ano, Kawal? Nagilitan na ba ng babae ang leeg ng lalaking yan? Hindi pa po, kamahalang Supremo Draco. Ano? Akin ang punyal at ako na ang maggigilit sa liig ng lalaki ito para makuha na natin ang lahat ng dugo ng lalaking ito. Ito po ang punyal, katastasang Supremo Draco. Ito, ang punyal. Huwag po. Huwag niyong gilitan ang leeg ko. Huwag po. Huwag! Ngayon, gigilitan ko na ang leeg. Ihanda ang lalagyan at gigilitan ko na. Mahal na Supremo. Anong nangyari sa inyo? May katas ng silang katawan niya. Nakakawala ng lakas nating mga kapriyan. Para akong napaso. Antok na ako. Iidlip ako sandali. Talagang hindi ko na mapigilan ang antok. Ano yun? Parang may nakapasok na malaking nilalang. Kapre! Huwag kang gigaw, kundi ipinipitin ko ang limo. Huwag! Bitawan mo ko! Huwag! Dadalhin kita sa aming karyan. Hindi! Huwag! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Huwag!
Madagit na kaya ng kapre si Divina? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.